pamilyang Pilipino ay binubuo ng ama, ina at anak. Pero paano nga ba kung ang isang pamilya ay walang anak? Mapalad ang mga magulang na may mga anak at gayon din ang mga anak na may tinatawag na magulang. Pero ang mga couple na walang anak, paano nga ba sila? Paano nga ba nila mabubuo ang kanilang pamilya? Bilang tugon ng ating gobyerno, ang legal na pag-aampon ang siyang pamamaraan na isinusulong ng ating gobyerno, lalong-lalo na ang DSWD. Ngayong umaga, matutunghayan natin kung paano nga ba at ano-ano nga ba ang proseso para sa legal na pag-aampon. Pero bago yan, bigyan po natin ng konting oras para ipakilala ang ating mga panauhing pandangal ngayong araw. Magandang umaga po sa lahat ng tagapanood. Ako po si Ginang Rosario Corpus, focal person ng Adoption Resource and Referral Section ng Department of Social Welfare and Development. So muli po, magandang umaga. Good morning po sa madlang people. Ako po si Marilyn Tangan Taginod, Center Head po ng RSCC. Thank you. So magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Maylin Echavarri Attaban, Social Welfare Officer 2, assigned po sa SWAD Cagayan. Good morning sa ating lahat. Ako si Marlene Tuazon, Social Welfare Officer 2, assigned sa SWAD Cagayan Province. Ayan, maraming salamat po sa ating mga bisita ngayon. Kasama din po natin ngayon sa studio ang ating mga kasamahan sa pamamahayag. Pero bago po natin yan, mamaya po ay ipapakilala natin sila bago nila ibabato ang kanilang mga katanungan sa ating bisita. So, narinig po natin sa ating mga kasamahan dito at sa ating mga bisita mismo na sila po ay mga focal person ng adoption. Pero paano nga po ba mag-adopt ang isang couple na walang anak? Kay Ma'am Rosario, siya po ang focal person ng adoption sa regional office ng DSWD. At tatalakayin po niya kung ano-ano po ba ang mga proseso, ano po ba ang mga requirements para sa pag-aampon, ma'am? So, tamang-tama, Ma'am Angie. Kasi ang February, buwan po ito ng Observance of Adoption Consciousness Day. So, sa departamento, usually ginaganap ito isang araw lang sa buwan ng Pebrero, pero we opted to have it a month-long or a week-long celebration para medyo mahaba-haba yung aming pagkakataon na i-advocate itong legal process on adoption. So, doon po sa katanungan ni Ma'am Angie, unang-una pong gawin ng mga gustong mag-ampon ng bata sa pamamaraan ng dalawa kasi po iyan. Pwede hong pre-identified placement at saka yung ating tinatawag na agency adoption. So kung ang mag-asawa ay wala pang anak at gusto nilang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng pag-aampon, mangyari po lamang na pumunta sila o magtungo sa opisina ng Department of Social Welfare. Meron po tayo sa Isabela, sa Vizcaya, sa Cagayan, and sa Quirino at sa Batanes din po. Mag-file po sila ng kanilang application. Pagkatapos po nilang mag-file ng kanilang application, sila po ay bibisitahin ng aming mga social workers na nakatalaga sa bawat probinsya para po sa pag-a-assess na tinatawag namin kung saan para magawa namin yung aming tinatawag na home study report. So pagkatapos ng aming home study report, ifo-forward namin yan for approval ni Director given na kompleto yung documentary requirements na nung mag-asawa. So after that, at na-approve na ni Director, ito po ay ipapadala namin sa central office through the Protective Services Special Operations na pala ngayon. May pagbabago, Ma'am Angie. Dati, under pa rin kami ng Protective Services Bureau.
pero hindi na kami under ng protective service unit sa region, kundi kami ay separate section na siya, under special operations, yung adoption and SWATO. Ito yung sa special attaché sa mga iba't ibang bansa. Oo. So, pagkatapos nun, sila po ay isasalang sa tinatawag nating matching. So, itong matching na ito ay may grupo na bumubuo sa National Child Welfare Specialist Group. Binubuo po ito ng isang lawyer, psychologist, psychiatrist, social workers, at representatives sa ating mga non-government organization, yung ating mga child caring agencies. So dito po, pinag-aaralan nila yung assessment ng social workers, tinitingnan nila yung iba't ibang aspeto tungkol sa mag-asawang ito. Mapa-spiritual man, mapa-emotional man, mapa-financial man, psychological. Kasi ito yung mga aspetong tinitingnan namin para makita namin na sila ba ay eligible na mag-adapt ng isang bata. So, sa pagkakataong ito, kung may naimats na bata sa kanila, i-inform ng central office, ang regional office, na ang mag-asawang ito na applicants from Region 2 ay naimats sa ganitong bata. So, i-inform naman namin yung mag-asawang ito na kayo ay naimats sa ganitong bata. Ano yung decision nila? Sila ay magsisignify na they will go on the 6 months trial custody. Written po. Ano nila yan through written na they will accept the child na naimats sa kanila. So, after na ma-accept nila, naipadala natin yung kanilang written acceptance, kukunin na po nila yung bata kung saan man siya na-match. Kasi po, yung matching po, pwedeng ma-match yung couple sa ibang regions kung during the matching ay walang available na bata from Region 2. Kasi as per policy po kasi natin, priority yung taga-Region 2 na bata doon sa taga-Region 2 na couple. Oo. However, for instances na during the time na naisa lang sila sa matching at walang available na bata from Region 2, they can be matched to children from other regions. So marami na po tayong mga bata na galing ng ibang regions na i-match sa couple from Region 2. So pag tinanggap na nila, kukunin na nila yung bata for the 6 months trial custody na tinatawag natin. Ito yung supervised trial custody placement. So sa loob ng 6 months na yan, monthly bibisita ang ating mga social workers. Kung halimbawa yung couple ay from Cagayan, monthly siyang bibisitahin ng social worker in charge para tingnan yung adjustment period adjustment nung bata doon sa family at saka yung family doon sa bata, as well yung mga extended families nila. Kumusta yung kanilang pakikitungo sa bata, wala bang nakitang problema while on trial custody. So sa loob ng 6 months po yan. So after 6 months, at sa tingin naman ng social worker ay successful yung integration ng bata o yung trial custody ng bata doon sa couple, at ganun din yung couple na i-adjust na nila yung sarili nila sa pagiging parent doon sa bata, nagampanan nila ng maayos yung kanilang obligasyon bilang magulang ng bata. Ire-recommend po namin sa central office na sila ay mabigyan na ng consent to adoption. Ito po ay ini-issue ng ating undersecretary na nagsasabi na itong couple na ito ay successful yung kanilang trial custody with a certain child na naimat sa kanila, at sila ay ini-issuehan na ng consent to adoption para ma-file na nila ng ang petition sa korte. So hindi magtatapos doon. Pagkatapos ng ma-file ang petition sa korte, andun pa rin yung social worker kasi magte-testify siya with regards doon sa assessment niya doon sa couple. So, at kahit na-decree na yung adoption ng bata, hindi pa rin kami mag-i-stop kasi may mga post-adoption services naman kami. So, yun yung mga prosesong pagdadaanan ng isang mag-a-apply
na couple na childless sa DSWD. Yung isang banda naman na sinasabi namin kaninang pre-identified, may mga bata nang naibigay sa kanila o nai-place na sa kanila. Ang gagawin lang po nila, karamihan doon, base sa aming mga experience, yung mga direct placement na tinatawag namin, yung family na may naibigay na bata, pumupunta sila sa ating mga social workers para ipaalam na may batang ibinigay sa amin at gusto naming illegal yung kanyang adoption. So the same process, ang pagkakaiba doon sa process na regular, yung regular nag-undergo siya ng trial custody, naimat siya. While itong pre-identified o direct placement na tinatawag natin, diretso na silang mag-file sa korte, or kung ang bata ay non-relative sa kanila, hindi sila related in any way, ide-declare muna namin silang legally available for adoption through a certification issued by the secretary ng DSWD. So yun yung difference ng dalawa. Walang trial custody yung direct placement, yung regular ay may trial custody. So magpa-file sila ng application, itong isa, mag-file lang sila ng application direct na sa court. However, kung ang bata ay non-related doon sa couple, they have to be certified first as legally available for adoption through an issuance of certification. Ayan, maraming salamat, Ma'am Che. Marami po palang pinagdadaan ng proseso ang pag-aampon. Medyo mahirap po sa umpisa, pero syempre habang nagsisimula po tayo sa pag-process, ay hindi po natin mamamalayan na ang ating ina-adapt pala na bata ay nasa atin na. So, meron po tayong mga katanungan sa ating kasamahan dito sa media. Yes po, Ma'am Jeanette. Magandang umaga po, ma'am. Doon po sa requirement po dun sa mag-asawa na mag-ampon, meron po bang mga sineset na minimum income? Ano po ba yung mga kinakailangang papel po na ihahanda nila kung gusto po nilang mag-adopt? Yes, ma'am. Ang requirements po, sa tingin kasi ng iba, habang magtatanong o nag-i-inquire pa lang sila, ang dami pala, ang hirap, sabi nila. Pero habang inuumpisahan nilang kompleto dun sa requirements, okay lang pala, madali lang pala. Yun ang sinasabi ng iba. So ang unang-una, ma'am, kailangan namin ang kanilang birth certificate, yung SECPA, secured paper, yung marriage contract nila. Kailangan, kung may biological children sila, kailangan ng consent of biological children ages 10 years old and above. Pero kung childless, hindi na yun, hindi na kailangan. So kailangan natin ng latest ITR nila and certificate of employment for those applicants na employed, na nasa serbisyo, private man or government. So kailangan din natin ng police clearance or NBI clearance. So it's either of the two kasi or naman yung sinabi doon. At saka yung kanilang certificate of attendance in adoption fora. So for those hindi nakapag-attend ng fora, kasi ginagawa naman namin ito once in a year or twice in a year, we certify na nagbigay naman kami ng pre-adoption counseling services prior sa kanilang application. So kailangan din namin ng family pictures, kailangan namin ng character references, 3 character references not related. Yung magbibigay hindi dapat related doon sa couple. They will be certifying as to capability ng couple na ito, paano sila bilang mag-asawa, paano sila bilang kapamilya o bilang kapatid or bilang member ng community. Parang character nga, tinitingnan natin yung at saka kailangan namin ng medical certificate. So pwedeng government naman ang magbibigay nito, physician, o kung may mga private sila na preference nila, pwede lang naman yun. So yun po ang mga requirements natin, ma'am. Couple lang po ba ang pwedeng mag-adopt, ma'am? At can I choose the sex of the child, ma'am, na gusto kong iampon? Doon sa unang question mo, ma'am,
Hindi naman ho sinabi sa batas na couple lang ang pupwede. Oo, pwede naman po kaming single. Actually, may mga cases po kami na single applicant at sila naman ay may mga nakuha ng bata. From Santiago yung isa, teacher siya. Nag-attend siya ng ating forum way back 2011. So, ang pangalawang tanong ninyo, pwede bang piliin yung sex o preference? Actually, ma'am, kaya nga po may assessment kaming ginagawa. During the assessment, isa po sa tinatanong namin yung child preference ng adoptive applicant. So, pwede nilang sabihin doon yung age preference, yung sex preference. Hindi ho kasi po pwede yung tinatawag natin na shopping, yung pupunta ka sa isang bahay ampunan at mamili ka, ito ang gusto kong ampunin. Kailangan ho maimat sila kasi kaya nga po sinasabi natin yung preference doon sa report kasi kung ano yung mga available na bata, yun din ang tinitingnan nila. Pero mostly naman po nung mga naimamats kasi usually yung iba gusto nila maputi ako, gusto ko rin maputi. Kaya nga po requirements ang mga pictures, yung whole body, ano yung description ng mag-asawa kasi talagang kung as much as possible, tinitingnan naman nila yung hindi malayo talaga dun sa ano. Pero ang mas po binibigyan kasi ng diin dito sa matching ay ano ba yung needs nitong isang bata na meron itong mag-asawang, may resources itong mag-asawa na kaya niyang tugunan. Yun kasi yung higit na tinitimbang doon, hindi yung physical. Kasi as per our observation naman namin, habang nagtatagal, nagiging kamukha naman nila yung yung features na ng bata. Ganun po yung niya. So, ayan. Nabigyang linaw po, Ma'am Che, na pwede pala nating piliin ang sex ng ating aampunin. Pero hindi natin pwedeng piliin yung itsura nila dahil imamatch, dumadaan pa sila sa tinatawag nating matching. So, nandito, sa ating kasamahan sa media, nandito din po si Ma'am Marlene Taguinod. Siya po yung mga nangangalaga sa mga batang pwede nang ampunin dito sa Region 2. So, pwede din po natin siyang tanungin kung ilan na ba ang available for adoption and then ilan na yung mga bata sa center natin. So, may tanong po si kasamang Mami Diggs para ibato po niya sa ating mga bisita. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Ang tanong po natin, ma'am, is normally, ilan taon po yung bata na ipinapa-adapt? Kasi nga po, may mga gustong mag-adapt, pero gusto nila yung bagong silang, di ba, no? Kasi mas gusto nila na sila yung mag-alaga hanggang sa lumaki yung bata. Yung upbringing kasi ng bata kung minsan ang pinagdedependehan. Nabanggit ko po ito kasi ma'am, kasi meron tayong mga nakakausap na may inadapt, pero paglaki ng bata, medyo stubborn, gusto nilang ibalik. So parang gusto nilang sila yung magpalaki doon sa bata. Normally, ano po yung edad, ma'am? So normally, ma'am, wala ho tayong, for regular applicants, wala ho tayong newly born. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na grace period ng parents. For surrendered children, meron tayong 3 buwan na palugit na ibinibigay dun sa mga magulang na pag-isipang mabuti yung kanilang desisyon. Kung yan ba talaga ay yun na yung final na decision nila. Kasi maaari naman pong dala lang ng kagipitan o may problema kaya naiisipan nilang isurrender yung mga anak nila for adoption. Then for those naman pong abandoned children, the same din po, may 3 months din po tayong period para mag-exert ng effort, i-exhaust yung ating mga effort na hanapin yung mga magulang ng bata. So definitely po, walang newborn na makukuha. However, for those direct placement na under naman na hindi naman under our hindi na ho natin makokontrol, beyond our control na, ay meron mga nakakakuha naman ng newly born kasi nga yun yung parents idinidiretso na niya dun sa kausap niya or may third party na yun po yung pinagtutuunan ng gobyerno kasi bawal po yun as per our law. Oo, kasi nagko-constitute po siya ng child trafficking, yung direct placement. Kaya nga po yun yung pinagdidiinan ngayon na
maki-close coordination kami sa mga hospital, sa mga ano, kasi yun yung mga pinangyayarihan ng mga cases ng direct placement po. Oo. Although wala naman sigurong knowledge yung iba, pero yung mga magulang na may kausap from the hospital, iba na yung kukuha nung bata paglabas nila. Hindi nila iuwi sa kanilang tahanan, kundi direct placement na yung nangyayari, na siya po yung bawal sa ating batas. Yeah, speaking of direct placement, ma'am, halimbawa, nanganak ako ngayon, ibinigay ko na doon sa taong gustong kumuha ng anak ko kasi hindi ko talagang mapapangalagaan yung baby, and then diretso na ipapangalan sa kanila. Ano po yung sanction, ma'am? Ma'am, bawal po sa atin yun kasi nag-constitute siya ng child trafficking. Yun po ay pwedeng makasuhan sila lalo na kung itong couple na nag-simulate ay nasa government service, pwede silang masang administrative and criminal liability. Not unless siguro, ma'am, kung na-inform sa inyo, papaano kung na-inform, sila na lang po ang nag-transact? Silang dalawa lang, between yung nanganak at saka yung parent to be nung bata. Oo, ma'am. Usually, ma'am, ganun nga ang nangyayari, hindi namin nalalaman. Nalalaman na lang namin pag dadating na sila sa opisina at gusto nilang hindi, ma'am, yung iba may gustong babawi o yung iba gusto nilang illegal yung pag-aampon ng bata. So doon sa mga ganong cases na illegal, mas yun yung talagang kailangan naming ayusin na kasi nandun na sa kanila yung bata. However, kailangan dumaan pa rin sila sa tamang proseso. Katulad po nung kine-claim nila na ibinigay lang sa amin, kailangan pa rin naming hanapin yung mga magulang at alamin kung talaga bang itong batang ito ay ipamimigay nila for adoption o kasi kailangan nilang pumirma sa harapan ng social worker nung deed of voluntary commitment, lalo for non-related. At saka, ma'am, gusto ko lang pang bigyan yung kwanyo kanina na habang lumalaki tumitigas ang ulo o kaya stubborn. Ito ang pakatatandaan natin, be it natural or adopted child yan, ikaw ang nagpalaki niyan. So, ibig sabihin, kung ano yung nakuha niya, so yun siya, ikaw ang naghubok ng kanyang pagkatao. So, pabalik po iyon doon sa nagpalaki sa bata. So, maaaring itong sinasabi po ninyong adoption, ma'am, ay baka hindi legal yan, kaya walang proper preparation. Kasi prior po yan sa pag-process ng adoption, may preparation po kaming ginagawa sa family kung ano yung mga hindi dapat, ano yung mga dapat pagdating sa pag-treat ng kanilang adopted children. Kasi unang-una, ma'am, yung karamihan sa atin hanggat maaari, idul-dulin tayo, ayaw nating ipaalam na siya ay ampun. Kaya nga po yung palaging sinasabi ni Attorney Cayosa every time na guest namin siya, ano yung gusto natin? Malaman ng ating mga anak sa kontrolado natin na sitwasyon, yung tayo mismo ang pinanggagalingan ng informasyon, o yung malaman niya sa hindi kontroladong sitwasyon na yung ibang tao ang magsabi sa kanya at iba ang dating sa kanya, tapos pag kinonfirm niya sa'yo, i-deny mo naman. Kaya, ma'am, very crucial po yung preparation ng adoptive parents pagdating sa pag-aampon. Kasi bahagi po iyon ng pagkatao ng bata na malaman niya yung katotohanan at base naman po sa research, mas nakakatulong po yun dun sa bata, mas the more na hindi siya magiging problem child later on. May mga instances kasi, ma'am, na yung parent mismo, dahil napamahal na doon sa bata, parang takot silang magsabi na yung bata ay adopted or ampon dahil nga sa takot na baka sila ay iwanan. Pero meron ding instances na habang, sabi ko nga po kanina, habang lumalaki naman yung bata, dahil siguro sa environment or hindi na siya masuheto ng kanyang mga adoptive parents. So parang gusto na ng adoptive parents to bring it back to the SWD. Di ba, ma'am, ang palagi natin sinasabi, no return, no exchange. So, no return, no exchange. So, kinuha mo na yan.
Kaya yan ay bahagi na talaga ng buhay mo, kasama na siya sa buhay mo. Kasi bago mo pa man din siya kinuha ay ay alam mo na kung ano yung kaakibat na responsibilidad. So kung ano ho yung problema ng bata, kailangan pagtulungan na lang ayusin kung ano man yung problem niya. So pwedeng i-dig out natin, baka meron din silang contribution, bakit naging ganun yung bata. So ma'am, ang pinaka-importante po kasi rito sa preparation ng couple, yung acceptance nila of being able being able to bear their own child. Kasi malaking issue yun yung infertility problem. So kung sila mismo ay hindi nila na-resolve yun na issue within themselves, may bearing po yun sa pag-aampon nila ng bata. So, ayan po, nalaman natin na no return, no exchange pala sa pag-aampon. So, may mga katanungan po ba tayo? Meron din po tayong mga ibang bisita dito sa Cagayan po at sa dalawang social welfare officer ng Cagayan. Pwede din po natin malaman sa kanila kung ilan na ang nag-signify na mga adoptive parents dito sa Cagayan. Yes, si kasamang Jene. Ayun nga, ay kay Ma'am Marlene. Ma'am, ilan po ba yung parang on deck natin na for adoption? Tapos, kung ilan na po, no? Nakukulangan po ba tayo, ma'am, ng pinapaampon o minsan nakukulangan ng mag-aampon? Ano po yung situation, ma'am? Actually, ang bata ngayon sa center is 18. Ang naka-on deck is pang intercountry at yung iba. Pang intercountry na kasi for special home findings kasi itong mga batang ito is may special needs itong mga bata kaya pinaprocess, special home findings yung iba. At saka yung iba, meron naman tayong on deck na isa lang. Pero hindi pa na-i-match, ikatlong matching na kasi lalaki ngayon yung ima-match. For for local adoption, pero ang priority ng mga na-i-match is babae, kaya second time na na-i-match ngayon, third time sa March. Bali, 3 ima-match natin. For intercountry yung 3, tapos yung isa pang local. Ano po yung basehan kung intercountry po siya? Halimbawa, hindi siya nakapasa sa 3 beses na local matching, doon na siya pang intercountry na siya. Kasi kawawa naman, policy ng yun ng office. Yun sa matching kasi ma'am, policy po kasi ng department na maisa lang siya. Kung sa 3 beses na pagkasalan niya, hindi pa siya na-i-match locally, i-clear po siya for intercountry. So, ibig sabihin, wala hong available family na kukuha sa kanya for local matching. Oo. So, i-clear siya for intercountry matching. Kasi yung sa amin ni na Maming, ang karamihan ng preference nila ngayon is puro babae. Kaya na-i-place out namin yung 2 baby niya na babae. Baby girl. Actually, last year na i-place out namin, bali 6. 5 na intercountry and 1 local. Baby at what age? 2 yung baby, local. Yung baby is 8 months. 8 months and 1 year. Tapos yung iba na yung 5, yung 4 is older children na yun. About 8 years old na yung oldest. Paano po yung matching sa, limbawa, nasa US yung mag-aampon? Hindi po ba mas gaano po katagal yung proseso kung ganun po? Ganito po sa intercountry process, ma'am, sila, mas madami ang kanilang pool of adoptive families from different countries. So, ang proseso po pagdating sa intercountry, halimbawa, ang bata ay galing ng RSCC for intercountry matching siya. So, yung social worker ng RSCC, pupunta siya sa Intercountry Adoption Board 5 days prior dun sa date ng matching. Oo. Kasi pipili siya ng kanyang first 5 couples. So, first 5 preference na couples. So, 5 folder yan na babasahin mo yung case study ng applicants kasi hahanapin mo doon yung first 2 choices mo na sa tingin mo ay makakatugon doon sa pangangailangan ng bata mo na for intercountry.
So, ganun siya ka-rigid ang ano nila doon. So, doon sa first two, mamimili ka ngayon ano yung pinaka-priority mo. So, isasalang na yung social worker, bakit napili mo yan? Ano ang justification mo? Bakit mo siya napili? So, kailangan talaga mabasa mo ng maayos yung kanilang mga home study. So mas mas maraming pool of adoptive families from intercountry as compared to our local adoptive families. Ma'am, good morning. Nasa matagal ng panahon na naisulong ang programa na ito ng pamahalaan. For DSWD Region 2, kasi marami tayong kakilalang mga social workers, no? Na from Region 2, dyan si Ma'am Arafiles noon, even si Ma'am Edna, I think Ma'am Lucy, nagpupunta ng abroad para dalhin yung bata doon, no, for adoption. Is there a possibility na ma-monitor din natin yung what happened to them? Say, kung na-adopt siya ng 6 months, is there a possibility na after 18 years, eto na siya? First question. Second is, alam ba ng mga bata na ito as they grow up that they are only adopted child ng family? Kasi kung makuha natin, mamonitor natin yung situation, then it can be one of the best practices din ng government natin. Kung makikita natin ang sitwasyon pala ay napakaganda. Because in 1986, I bumped into one of our religious groups in Cagayan. Ewan ko kung alam nyo ito. Na at first, maganda, okay. Andun yung mga dami-daming adopted doon. They are sending them to school, ganyan-ganyan. Pero I found out na these children, illegal yung pagkaka-adopt ng other countries because this organization, religious organizations, actually, finance ito ng foreign-based din ito eh. They just established yung eskwelahan nila dito, maganyan. So, parang, third question is, do you monitor yung mga ganun grupo na they are also into this? Mga fly-by-night din na adoption, ma'am. Yung unang question ni Sir, namomonitor, yung unang question niya, Sir, namomonitor ba namin na sila, paano namin namomonitor? Yes, Sir. Actually, Sir, mas regular yung kanilang monitoring sa mga batang placed out from other countries doon sa place kung saan sila na-adapt. Actually, Sir, ganito po yan. Meron po tayong mga partners doon, accredited adoption agencies. So, may mga social workers. So, upon placement ng bata doon, sila po ay regular na nagmo-monitor at regular din po silang nagpapadala sa atin ng post-adoption placement progress report. Oo, okay. Until such time, Sir, na ang adoption na yan ay may decree na from the court. So, ang maganda sa kanila, regular, ang dami nilang activities for adoptive children. They gather them every year sa isang family day, or so these children na hindi lang pala sila based doon sa testimony ng mga adoptive children na dumating from other countries during the Child Welfare Global, kasi Sir, may ginaganap kaming global consultation on child welfare services every after 2 years sa Manila, kung saan lahat ng signatories ng Hague Convention, yung sa countries na yan, dadating sila at may mga dadating na mga bata na older children na sila, actually not of age na sila, nagbibigay sila ng kanilang mga testimonies. And according to them, naalaala ko yung last year, Ma'am Ying, last year, 3 yung dumating. The first one, yung unang nag-testimony, si James, sabi niya, kung ano-ano ang ginamit ko para lang mapaputi ko yung balat ko. Kasi bakit sila ay, although alam na niya, pero still andun pa rin yung insecurities niya. Kasi all the while, iniisip niya siya lang yung ganun. So ang sabi nila,
nung nalaman nilang hindi lang pala sila, may namit silang iba, malaking bagay pala sa kanila yun. Ang laking bagay na isipin na hindi lang pala ako ang nag-iisang ampon, kundi marami. So ang nangyari, naging advocate sila, nag-form sila into group, at naging advocate sila ng mga other children. Sila yung tumutulong doon sa mga bagong salta, yung mga bagong dating, how to go about yung issues nila on being an adopted child. So ganun sir sila kaano, ang dami nilang activities pagdating sa adoptive families and adoptive children so that instead na mapariwara yung mga bata ay nagiging maayos yung kalagayan nila. Continuous po yung yung ating information na kukuha from other countries regarding the placement of these children doon sa progress nila. So for this year also we are trying naman sir na i-adapt yung mga services. We are hoping to gather all older children na na-adapt na sa atin, sa Pilipinas, sa isang family day, parang grand homecoming by family day sa September. Oh yes, sa September. So yun, nira-wrap up namin yung aming plano para maano din namin makatulong kami kasi there are those coming up na nagkakaroon na sila ng problema kung paano nila sabihin. Oo, kung paano nila sabihin na itong mga anak nila ay adopted. Yes, sir. So, dun po sa pangalawang tanong po ninyo, sasabihin ba dun sa bata? Yes, sir. Yun po ang unang-una naming sinasabi sa applicants. Isa po iyon sa mga concerns namin pagdating sa when to tell, how to tell. Oo. Kasi po, karapatan ng bata na malaman ang katotohanan. Karapatan niyang malaman kasi ang base sa testimony nila, hindi daw buo yung kanilang pagkatao pag hindi nila malaman kung saan sila nanggaling. So kailangan i-prepare namin itong adoptive parents, yung adoptee, at saka yung biological family pagdating sa search and reunion. Oo. Ginagawa po namin yan. Pero may mga polisiya din po pagdating sa search and reunion. Hindi ho yung basta-basta na gusto kong makita kung sino yung, makilala kung sino yung totoong pamilya ko at pupunta na ako doon. Hindi ho. Kaya nga po namin pine-preserve yung aming files, perpetual files. So, tinatawag nating permanent file siya. Kasi pagdating ng panahon na babalik sila from other countries o local man siya, at pupunta sila pagdating nila sa tamang edad at the age of 18, susulat po sila dun sa intention nilang makilala ang tunay nilang magulang. Subject for approval ni Director. Kasi kailangan ho naming mai-prepare mabuti. Otherwise, magkakaroon po yan ng problema kung direct. Oo. Kasi may mga instances po na nangyari, direct silang nag-ano without informing. Wala pa noon yung ganun na post-adoption services. Ang nangyari, diretsyong pumunta yung bata doon sa ano niya na nalaman niya na ito biological. All the while pala, ito palang asawa niya ngayon, hindi niya alam na may anak siya sa pagkadalaga. So yun, nag-create yun ng problem. So kailangan may approval ng regional office, may sapat na preparasyon sa kanilang tatlo, adoptive family, biological family, and the adoptee. Yun po. So yung pangatlong tanong ni Sir, mga kolorum na nag-a-adapt. Yung On the guise of religious. On the guise of the religious. Kaya nga po tayo, sir, actually, ang Inter-Country Adoption Board natin, ito yung central authority natin pagdating sa inter-country adoption. Sila yung, kumbaga, taga-control. So, kaya nga po, may mga lumalabas na ganyan na ginagamit nila yung isang organisasyon. Actually, may naano tayo noon sa Laguna, somewhere in Laguna, pagsanghaan yata, na nahuli sila na yung palang mga bata na nasa kanila ay illegal na napun sa kanila. So kaya nga po may accreditation tayo sa ating mga NGOs. Kasi po doon sa accreditation na yan ng ating standard units, nakikita kung ano ba yung purpose nitong isang NGO na ito. Isa po yun sa pamamaraan para makarp natin yung mga illegal adoption ng mga bata na dinadala sa ibang bansa. Okay, Is there a right age
for a child para kung kailan mo dapat sabihin na adopted siya? Ganda nung tanong ni ma'am. Oh. Ma'am, actually, ganito po. Yung AIDS na yan, sa karamihan sa atin, saka ko na sabihin, pag yung nakakaintindi na siya, ganun yung ano natin, yung ginagawa ng iba. Pero ang mas makakabuti po na may advice namin, the earlier, the better. Oo. Halimbawa, yung bata hindi pa nakakaintindi at baby pa lang siya kasi base dun sa testimonies ng mga nag-adapt na, ini-inject nila through storytelling. Kasi hindi pa naman naiintindihan ng bata. Wala pa siyang sapat na kakayahan para intindihin yung sitwasyon niya. So, ini-inject nila through storytelling. Habang lumalaki yan, puro patungkol sa buhay niya, pero through storytelling yung iba. Oo. Yung iba naman, sinasabi nila na dalawa ang mami, mga kwentong bata, pambata ba ang pamamaraan nila. O. Katulad nung isang adoptive parents natin, ini-inject niya through storytelling at the age, nakuha niya yung bata at the age of 3. So ini-inject niya through storytelling. When the child turns 9, nalaman niya sa isang birthday party na siya pala ay adopted siya. Oh. So kinonfront niya yung biological family. So itong adoptive parents, so ready na sila kasi nga yun na yung ini-inject nila sa kanya. Alam na nila na yun ang katanungan, bakit totoo ba na ganito, ganun. So kinuha siya, dinala siya sa kwarto at pinag-usapan nilang pamilya. So ang sabi na, malaala mo yung kwento. So all the while pala, yun palang kwentong yun, ay ako pala yun. So parang hindi, sa kanya, hindi siya big deal sa kanya. Parang lumampas lang na following day, nung nalaman na niya na ganun, obserbahan nila yung bata, wala naman something sa kanya. Ganun din yung isang latest namin na nakakagulat kasi kung minsan yung ating mga adoptive parents, tatawag sila kasi may mga continuous naman yung open line naman kami sa kanila para whenever na they encounter problems, feel free lang naman silang tumawag sa amin. So yung isa, 12:00 hating gabi, tumawag siya, sabi, iyak siya ng iyak. Ma'am, bakit? Ano nangyari? Ma'am, ganito, nagtanong na yung anak namin. So, mabuti naman at itong lalaki maagap. Si mother kasi is emotional, hindi niya masabi nung tinanong na sa kanya. Nauna yung pag-iyak niya bago niya masabi. Maagap nila kay na, Mami, this is the time now, sabihin na natin, this is now the right time at nagtanong na siya. So, sinabi na sa kanya, minonitor namin yung behavior ng bata o yung sitwasyon ng bata for 1 week. Tanong kami ng tanong sa kanya. Parang wala lang, parang ganun lang. Ngayon, pag tinanong mo na yung bata, alam na niya, hindi na siya big deal sa kanya, hindi na siya yung ganung kasakit para sa kanya ang dating. Kasi nanggaling mismo sa kinilala niyang magulang, yung katotohanan. So, walang right age, ma'am, kung when to tell. So, kailangan i-start. Mas makakabuti kung as early, mas maganda. Okay po. Okay, maraming salamat po. Bigyan naman po natin ng oras sa pagtatanong ang ating kasamang taga-UNTV. Good morning po, ma'am. Maiba lang po ako. Is there any means po na para po tayo ay makasiguro na yung pong bata na atin pong ipa-adapt ay hindi po magiging biktima ng child abuse dahil siyempre marami rin pong kaso ng mga ganyan sa bansa po natin. Isa pong threat po sa mga adoptee po yun. Is there any means para maging certain po tayo? Sir, ganito po kaya nga po hindi kami humihinto hanggang from the application up to the post-adoption. Regular po yung aming monitoring kaya lang kung minsan kadalasan nga dahil sa dami din naman siguro ng ating mga trabaho ng ating mga social workers, kung minsan yun yung mga medyo mga lapses din namin. However, sa creation po ngayon ng Adoption Resource and Referral Unit, nagkakaroon po kami ng regular monitoring sa lahat ng adoptee. Kaya nga po namin sila igagather for homecoming kasi that's one way of knowing their situation now. May mga activities kaming pinaplano na gagawin for that day na sa tingin namin ay
para makatulong naman kami sa kanila. Pero so far naman po, wala naman pa po kaming mga reported cases on child abuse in our dun sa mga ating adoptive children. Yeah, i-follow up ko lang, ma'am. Kung sapat ba yung ating mga social workers to do monitoring, lalong-lalo na sa mga adoptive children. And also, sapat din ba yung ating mga social worker na tutulong sa may RSCC? Ayan. Yes, ma'am. Kay Ma'am Margie. Sa RSCC, tatlong social workers doon. Ako, tapos 2 case manager. Sila ang nagtutuon. Tapos yung sa mga nag-aalaga ng bata, we have house parents. Hindi social workers na nag-aalaga. We have house parents. Tapos, to include naman yung ibang staff doon, meron din. Drivers, utility workers. Kasama din sila sa sa rehabilitation team yun. And we have also guards. And actually, we have also volunteer workers, lalo na yung mga nag-OJT na mga caregivers. Yun ang katulungan namin na sa center. Yeah, how do you treat this house parent, ma'am? Kung sila ba ay binabayaran or... Oo naman, may bayad Opo. naman sila Yeah, yan. opo, MOA opo. and JO sila. Oo. Part of the staff naman yun, hindi naman pwedeng May mga volunteers naman, minsan yung mga volunteers, come and go lang sila. Nagbo-volunteer sila for yung spiritual, tapos may mga activities to conduct, donors. And then may yung mga caregiver, yun doon kami, kumbaga, nakaka-relax naman yung mga house parents pag nandyan yung mga caregivers na students. Yeah, nabanggit po ninyo kasi na meron pong 18 na bata ngayon sa Yes, 18 years. RSCC. Now, ang tanong po natin is, papaano po yung kanilang pag-aaral? Tuloy-tuloy po ba ito? Opo, meron. Hanggang Oo. kailan? From elementary to high school to college? Meron. Actually, Tuloy-tuloy po. ang namin is meron kaming isang high school. Okay. She is 12 years old. Ang eldest namin is 13, pero still in grade 2. Kasi itong batang ito, 13 years old na siya. Just yesterday, nalaman namin yung age niya through yung sa dental, dental, niya, consultative examination. Yung akala namin, 11 lang siya. Ngayon, 13 years old siya, ang oldest, yung lalaki. Pero, she's still in grade 2. Kasi ito, pasa-pasa ito na, from one hand to another. Kaya, ang baksak niya, bumalik sa, punta sa center. Wala po bang umaabot hanggang college, ma'am? Hindi Sa naman, mga andon sa RSCC? Sa na po, ma'am, kung ang age niya is 15 na, more than 15 na, kung halimbawa babae, sa Haven na po siya. Sa Haven na po. Yes, Okay. So, tuloy-tuloy pa rin po yung Tuloy-tuloy kanilang po. pag-aaral. Kasi malapit naman ang elementary school sa sa SCC. Ayan. Thank you po. Yes, Maraming salamat, Mami Diggs. Konti na lamang po ang ating oras bago matapos ang ating programa. Pero bibigyang daan na rin po natin sa sinabi po kanina ni Ma'am Rosario na may monitoring na nagaganap sa adoption. Itong 2 social workers po natin ay sila po yung sa direct monitoring. Maganda din pong malaman kung ano yung mga experiences nila along the way sa pagmo-monitor ng mga adoptive parents. Si Ma'am Mylene at si Ma'am Marlene, ano po ang ating mga experiences? So sa amin naman, kami po yung assigned sa community base. Kami po yung nagkakandak ng regular home visit sa ating mga adoptive parents at saka sa adopted child or children. So dun po, may regular monitoring po kaming ginagawa at home visit po namin yung bata kung halimbawa nag-aaral na siya or yung adoptive parents o yung yung adoptive parents ng bata kung kamusta naman po yung bata na na-place out sa kanila. So we do that. Yun nga yung sinasabi ni Ma'am Che kanina na nagkakaroon po kami ng progress report, yung monthly supervisory visit na sinasabit sa kanya as to the status of a child placed with adoptive families. Actually, yung isang case ko is a regular case. So, applicant sila from Tuguegarao, couple, and nakakuha sila ng bata from Davao City. And ang maganda doon, yung 6 months trial custody, kasi rigid yung aming monitoring. We come up with monthly reports. So, kung 6 months, so 6
6 reports din ang isasubmit namin para isasubmit din ito sa central office. So during the monitoring, doon namin nakikita yung adjustment ng bata sa kanyang sa adoptive couple. Doon din namin kino-consider din namin of course yung nakapaligid sa bata, not just the family but of course yung support system, yung sa mga immediate relatives. And so far sa experience ko naman, doon sa isang case ko is maayos. In fact, yung bata ngayon is already 2 years old and yung mukha ng bata is kamukha niya yung lola yung mother side. So sabi nila parang tunay din na anak, talagang yung resemblance nag-blend na din kasi yung case na ito is from the central office, so dumaan sa tinatawag na matching. So yun nga, na-consider talaga yung kanilang yung physical, yung feature nila talagang magkamukha, and yung case na ng bata na ito is subject for issuance of affidavit of consent to adopt. Inaantay na lang namin para makapag-file na rin sila sa korte. Yun lang, ma'am. Okay, maraming salamat po sa ating mga bisita at sa ating mga kasamahan sa pamamahayag. Marami pa po tayong gustong itanong tungkol sa pag-a-adapt sa ating mga bisita, pero kulang po talagang 1 oras. So dito na po nagtatapos ang ating programa at marami po talaga tayong natututunan ngayong araw na ito hinggil sa legal na pag-a-adapt. So sabi po ng DSWD, pwede po nating piliin yung kasarian ng ating mga i-adapt, pero yung kanilang itsura at kanilang mga physical attributes ay hindi po natin pwedeng piliin. At sabi din nga po ng DSWD, bawal po ang direct placement dahil ito ay pwedeng mag-cause ng child trafficking. So maraming salamat po sa ating mga bisita at sa ating mga kasamahan sa media. Sa ngalan po ng aming Regional Director na si Director Purita S. Licas, ito po si Angeli Lubo Mercado na nagsasabing, go for legal adoption and no for simulation. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Martes.